Matapos ang mahigit 3 taon, pwede nang hindi magsuot ng face mask at dumistansya sa mga pampublikong lugar ngayong wala ng state of public health emergency dahil sa COVID. Pero libre pa rin kaya ang bakunahan? Alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Sa Proclamation No. 297 ni Pangulong Marcos na nagwawakas sa COVID-19 State of Public Health Emergency, nakasaad na wala ng bisa ang lahat ng kaakibat na kautusan, memorandum at alituntunin kaugnay sa COVID. Ibig sabihin niyan, ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kasama sa pinawawalang bisa ang voluntaryong pagpe-face mask at mandatory na pagsusuot nito sa healthcare facilities, medical transport vehicles tulad ng ambulansya at pampublikong transportasyon. Kasunod niyan, inanunsyo ng Transportation Department na hindi na required mag-face mask sa mga pampublikong sasakyan. Hindi na susundin ang physical distancing at pwede na ring punuan o full capacity ang mga pampublikong sasakyan. Ang natitira na lang na umiiral na medical protocol ayon sa DOH ay ang emergency use authorization sa mga bakuna at pagbabayad ng outstanding dues o di pa nababayarang health emergency allowance sa mga healthcare worker. 1 taon na lang daw ang bisa ng EUA para maubos na ang mga natitirang supply para sa bakunahan. Libre pa rin daw ang COVID booster shot sa mga LGU. Ayon sa DOH, magpupulong ang IATF sa huling pagkakataon para formal na tapusin ang public health emergency. Gayunman, paalala pa rin ng DOH sa publiko, i-practice pa rin ang minimum health protocols para mapangalagaan ang sariling kalusugan at kaligtasan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.